nakapasok naman yung tambak. Ito yung sinasabi ko kina Kongkong. Ayun na. Yung sabi ko. Naku, isa na namang mainit at malamig na hangin. Ayan, napakalamig po kaninang umaga. Alam nyo, para ka naka-aircon. Grabe. Parang nasa mga... Para sa amin dito sa Pilipinas hindi naman natin pwedeng ikumpara. Syempre, malamig talaga sa ibang lugar. Pero dito po sa amin sa Pilipinas, mga nanonood po dyan na nasa abroad, ay ang ano po namin, ang temperature namin dito ay parang naka-aircon ka pag umaga. Mga nasa 20 degrees na alam nyo na, bihira pong mangyari yon. At medyo malamig po ngayong taon na to. Si Donald Trump nga hinahanap yung global warming. Hindi niya ang global warming po talaga may mga part na yung effect po ng global warming, it doesn't mean na painit ng painit, di ba? May mga part na biglang may mas malamig. Yung imbalance na tinatawag talaga ay nasisira. May part na hindi niyayelo dati, may snow, yung mga ganon. So yun po yung epekto ng global warming. Napanood ko lang. Hindi naman tayo against kay Donald Trump. Napanood ko lang na yun nga, binabati ko siya kasi inaano niya daw na where is the global warming. Napanood ko lang sa pinapanood ko siya, si Palka Sharma ba yun? Yung Indianang reporter na medyo bias ang kanila. Wayon ata yun. Wayon ba? So ayun. Anyway, tayo naman ay magpapatuloy kahit anong mangyari. Natawa ako sa joke ni tatay. Umupo po ako doon at di na naman nakalimutan ko na naman dalhin yung camera ko. Naupo ako doon kasi bumili ako syempre yung mga Ricardo. Friday today mga kamar, punong-puno na naman yung aking motor. So ayun, pag upo ko doon, nando si tatay. Alam mo naman si tatay, hindi mauubusan ng kwento. Sabi niya, ano ang kaibahan sa politiko at bayani? Sabi ko, tay, kako, alam ko hindi naman bayani talaga yung bayani kanya nagbuwis ng buhay. Yung politiko nabubuhay sa buwis. Mga napupulot niyang mga Tapos ano naman ang kaibahan kanya ng magnanakaw sa politiko? Ano na naman yan, tay, kako, yung magnanakaw din yan Hindi kanya. Yung magnanakaw muna bago tumakbo. Yung politiko tumatakbo muna bago magnakaw. Abang galing mo kako, tay. Kalokohan talaga. So pagpasaya sa atin. Kapon pala namingwit ang mga boys nagpaalam sa akin. Sige, sabi ko, nakalima din sila. Pang ulam na rin. Jomar tsaka si Nelnel. Uy, hindi umabot para sa next week pa po ito. Medyo na tingnan nyo, medyo nadali ng ayun natapangan siguro o nadali ng dahon yung dahon niya. Kaya ingat po kayo sa calcium nitrate pag medyo matapang-tapang at nainitan yan. Pero ang ganda na. Ayan. Mamaya magbibigay tayo ng update sa ating mga halaman, mga ka-farmer, sa kabilang channel. At kahit ikot lang tayo, kapag upload lang ba, at maanuhan natin. So ayun. Ay, teka, tambak tayo mga ka-farmer. Ako, binitbit ko kasi ito mahahalo na naman yung ating vlog. Ano ba yan? Wala kang focus kulang pa yun dun wala pa? Hindi ba tatapyasin natin ng konti yan? Hindi ba pinapatapyas yan? Importante makapasok po kasi dito yung truck, gaganon, para dito na makapagdam, parang tuloy-tuloy na.
sana sana ganun po ang mangyari para hindi na din mahirapan. Tapos doon pa dalawa daw doon. Tapos dito unti-unti. So ano na natin 'yan. Meron nga nagme-message ka, farmer, talagang hindi maubos ang pera mo. Sabi ko hindi po. Iniraraos lang. Awa ng Diyos po, yung kinikita namin dito sa Lechon House ay ayun, nung December nakapagpagawa ng, may nahugot si Bebe na pang paggawa ng kubo. Tapos yung dito kailangan po talagang iraos ito. Sabi ko nga, Bebe, ano na natin, sige, sabi niya, kasi abuti na naman tayo ng tag-ulan, hindi na naman po makakapagpatrabaho. So kahit papano this year yung tambak maasikaso natin yung dito. Tapos ito pa nga sana matambakan din. So ganun po, nadidiskartehan lang talaga. Thankful ako at binigyan ako ng konting ng Panginoong Diyos na yung diskarte pa. Hindi rin ako nagkamali sa aking course na kinuha bilang industrial engineering. Isa sa mga pinag-aralan din po namin yan, yung paano, alam nyo na, yung paano maglaro ng para sa bahay. Yung sa bahay, yung pinagagawa ko po yan, hindi naman po talaga sabihin mo na ang daming pumapasok na pera, hindi po. Nadiskartehan ko lang po yan. Yung kinikita namin sa YouTube ng pandemic, medyo malaki-laki, nakapagpagawa po ng bahay. So kung ano man po yung sinahod ko nung, kunyari sahod ko ngayon, didiskartehan ko yung kung paano ko na naman po paiikutin with the labor, materyales, tapos kung ano yung project na ginagawa, syempre para hindi lang po matigil. Kasi pag tinigil natin, wala tayong content, di ba? Marami naman pong nanonood kahit papaano. So doon ako kumukuha. So kailangan kong maayos yung flow. So ano po yun, talagang nakita nyo naman po, kahit saan na lang ako pumupunta para lang nadiskartehan din naman, awa ng Diyos talaga. So ayun po, yun naman po ang pinagpapasalamat ko, na talagang it's a blessing talaga. Hindi po inakala na ni sumagi man sa pangarap. So ayun, talagang totoo talaga mga ka-farmer na manalig lang tayo at basta simulat sa pool. Ganun naman po ang aking talagang napakabait po ng Panginoong Diyos. Ibibigay niya sa iyo yung hindi mo ikasasama, di ba? Huwag tayong maghangad ng ikasasama natin, at hindi niya ibibigay yon dahil ayaw niyang mapasama ang kanyang mga lingkod, di ba? Yun naman po ang aking paniniwala. At hindi ka naman niya bibigyan ng labis-labis na ikasasama mo. So kung meron man na makasabihin bakit gano'n, siguro baka hindi niya ikasasama yun, binigyan siya, di ba? Parang gano'n. Yun naman ang aking paniwala. So ayun, na-discarten po namin. Kaya minsan nagagalit sila, may nagme-message, tinalunan mo na naman, hindi mo na tinapos yung, kasi po malaki ang puhunan doon. Pag yun po ang pinag-concentrate ko, baka 1 week lang ubos na yung kinita namin. Hindi na kagaya ng bintana. Yung bintana po talagang, buti na lang si Leo, napakabait, tol, kako utay-utay yung, sige, sabi niya, tol, walang problema, isang pinto muna next month. O sabi ko, isisingit ko yung isang sliding kasi nasa 140 din po ata yun, mga ganon. So sabi ko, isang muna, para ako makapagpatuloy lang ako ng may pang labor ako, hindi maputol yung trabaho ng mga tao, at the same time may next month naman ako yung isa na naman. So ganun po ang ginawa namin yan. Kaya inabot po ng 3 taon yan. 3 taon. Actually mayroon pang ang roofing na gusto si Bebeng ipagawa, yung dun sa may gusto niyang pabubungan na, yung sa may hindi nagagamit yung sa may harapan, taas ng garahe. Sabi ko, Bebe, malaki-laki yan, wag na muna, hindi naman kailangan. Pag may extra na, ito na muna, unahin natin yung pangkabuhayan. Kasi ito po, kahit sabihin mo ng ginagastosan natin, in the future naman, hopefully makapag-generate po ng kabuhayan din, trabaho, income, 'di ba? So yung lechon business naman, yan, nagdadagdag tayo ng kubo kasi nakikita ko naman po yung potential. It's worth it naman na na kumbaga sumugal para mas maka-invite pa po. Actually yung nung isang araw akala ko taga munisipyo ang kausap ni Bebe.
Department of Tourism po nung last 2 weeks ago, mga ganon. Akala ko ba ano yun? Hindi, sabi niya sa Department of Tourism, sila pa kalakay niya naglalagay sa Google Map yung mga kunyari mga ano sa Arayat, mga pwedeng puntahan. So sinama niya po kami yung sa mga pwede mong puntahan dito sa Arayat. So ayun, nakakatuwa naman kasi tiningnan nila sa Google Map. Sabi niya, ma'am, sa inyo po ba yung ano ganyan-ganyan. So pinag-uusapan nila yung ito, akala ni Bea, ay mama, sabi niya, sir, hindi po sa amin yung poultry po ni Bailon yun. Ganun ba, sabi niya. Yun sa amin po yung dito sa may kabilang side na ano. Okay. So kasi kahit papano naman po, medyo kahit sa munisipyo, sa ano, kilala na rin naman po yung Ka-Farmers Lechon House. So malay natin, di ba? At kami naman po, ano lang, sabi ko nga, ma-maintain na lang ito di ba? I'm not aiming for ano, parang naglalagay lang tayo ng kubo dahil kailangan, pero alam niyo yon, mas maganda na gumising ka na lang ng isang araw na ganito na pala tayo, kesa yung 'di ba na masyado tayong nagta-target ng baka mahirap naman na. Tama lang, ano lang po ang ano, basta kami lagi kong sinasabi sa mga tao na ayusin natin ang serbisyo natin, malay natin tumagal itong kainan at makapagbigay ng diba livelihood, diba, kabuhayan para sa ating lahat. Hindi lang naman para sa amin yan, kako, sa ating lahat yan, kaya mahalin natin. Ang bida dyan ay lechon, hindi ako, hindi kayo, kako. Yung lechon ang bida, yun po ang lagi kong paalala dahil 3-4 years ago may siya daw ang bida kaya sabi ko, nako, patay na. Kaya ayun, nangyari. Naglakas loob na umalis dahil akala niya siya yung bida. So ayun po mga farmer, sinabi ko sa kanila, walang bida rito, bida yung lechon. So ayun, antay tayo ng truck at didilig-dilig si Kong. Ayan, masarap talaga. Ako lang, wala po akong iikutan at gagawin. I will spend 3-4 hours para lang magdilig po ng mga halaman kasi talagang maano po, masaya, lalo na nakikita niyo yan. Tingnan niyo naman, sabi ko nga kay mama, malapit na tayo magkagulay uli, yung mga ano, kasi lagi po din sila nangihingi niyan, yung talbos, yung mga alam niyo na, mga gulay-gulay. Ay, puntahan natin yung ano, susunduin ko si Bebe pala mamayang gabi. Shoutout pala kay Tito Bong Mendoza. Tito Bong, may mani ako padala kay Ate Gina para sa iyo. Nagluto ako ng mani. Perfect ko na naman ang luto Nagluto ako kagabi. Medyo ano, pero okay naman yung bawang. Mas gusto ko pa sanang damihan, kaya lang ang hirap po magbalat mano-mano. Bibili nga ako ng slicer, yung iniikot na ganun na-slice na yung mga bawang mo. Ayun. Masarap po yung pagkakadali ko ng mani kagabi. Tamang tama, lininis ko na yung aquarium ko nung tanghali. Sabi ko wala naman akong gagawin ng gabi. Ay inano ko na. Tawag dito, linuto ko na at ibibigay ko kay Ate Gina. Sana madala niya. At sana makatikim po kayo. Tito Bong Mendoza. Ayan. At Kuya Glenn, syempre. Kuya Glenn, kumusta ka? Namiss ka na namin. Ayan, nakapasok naman yung tambak. Ito yung sinasabi ko kina Kongkong. Masyado nakaganon sobra to. Sobra po ito. Actually halos kung aanuhin natin dito, konting pantay dyan, tapos yung doon, kailangan mapatag din kasi talaga ng maayos. Hindi pwede yung bakil-bakils. Ako hindi ko napakain ng pre-start lang kinain nila kanina. Bagay once a day lang ang pakain ko at lumalaki naman po. Namingwit sila kahapon, nakaalima din. Asawa daw ni Jomar medyo hindi kumain dahil hindi sanay sa pula, parang goldfish daw ang pakiramdam. Masarap. Uy, malakas ang loob ni kuya dyan
Malakas talaga loob mo ah. Ang ganda oh, maganda yung tamang-tama pang ano siya, pang singit. Buwaghag eh. Ito, tapa dito tsaka doon. Isa dito, isa doon. Asan ba si Kongkong? Wala si Kongkong ah. Kong! Nandito kanina, nakita yung truck, nawala. Kumukuha ng dahon ng saging kanina. Kaya siya kumuha. Sabi ko damay mo na yung pati mga pangplato. Di lang pang lechon yung kinuha niya. Kaya namang umikot yan. Yung dahon. Opla. Ayan, ito na siya, magbabagsak na. Kalat na lang. Si Kuya nandyan? Nagpakwa siya kanina pangangumaga sa Luis. Naghatid din doon? O kuhan, buhangin naman galing magalang. Kanina pangangumaga. Nalasing siya umalis. O naman grabe pila dyan sa kuhan. Bago lang nag-operate. Haba na naman pila. Hirap yun. Ay, maganda oh. Buwaghag oh. Huwag ko na lang yan sa Luis. Ganda. Ganda, maganda. Oh. Tama-tama 'yan. Tibay naman po ito. Hindi naman siya ano 'yan, gawang Rizal. Papayam naman po pagka hindi naman siya yun ah. Yung saging, sakto yung saging, hindi nadali. Ayan, andar oh, sakto ah. Yun, very good ends. Nagpa San Luis pala. Bukas wala kayo? Sabado? O andyan? Kung gusto niyo magdala kami kahit sa umaga lang. Problema kasi yung parking hindi na kayo makakapasok. Mapupuno na naman pala ng sasakyan dito. Yung umaga lang kahit na dalawa lang. Umaga? O umaga. Opo, kaya naman. Iba naman siguro, no? Basta mga before 10. O before 10. Mga pala no, pupuno-puno ng sasakyan kasi hindi na sila makakapasok. Dalawa talaga. Bago lang sila nag-start kung ano tinagas gagawa nila. Dalawa talaga yung kailangan. Makasalalay din ang hanap buhay niya sa kanila no? Oo, sila kahit di sila magtrabaho may sweldo sila Bagay, government. Tama nga naman. Ni-save natin itong mga papaya to dahil ito yung mga magaganda, yung mga pahaba. Sayang yung isang biyahe. Ayan. Sa San Luis daw si So unti-unti nang nabubuo ang ating pangarap na tambak. Ay. Ayan. Lapan lang. Lakasan lang nakamotor pala si talaga naman talagang ito laki pa po ng straight malaki pa ang matatapyas, malaki ang kailangan itapyas dito. Ayan. Malaki ang itatapyas.
kailangan magasaan yung kailangan talaga madaanan muna, walang laman para pumantay. Yan, laki pa oh. Actually kung dadalhin mo doon maganda. Tama lang po ito, nalapad na to. At least pagka nalagyan natin to, may option pa tayo dito kung anong pwedeng gawin. Maglagay ka ng yung mga dwarf coconut, pwede ko na pong ilagay dito yan sa may mga corner, di ba? May spacing para may nyug naman. Ang iba yung may nyug kasi ang dating para ka nasa Hawaii di ba? Iba yung may nyug kasi iba. Alam nyo, ang nyug simbolo ng bakasyon yan, simbolo yan ng beach, di ba? Iba yung dating pag may nyug sa na marami, lalo na yung maraming nyug. Para sa akin iba ang dating kasi para siyang nagsisimbolize ng summer. Syempre coconut, mga farmer, buko juice, di ba? So parang tropics ang dating, tropical. Ang nasa bakasyon ka nga dati pag maraming nyug. Ganon po ang feeling ko, ganon. So ayun, lagay tayo ng si Ate Victoria, may mga binigay po na dwarf coconut, pwede nating ilagay yan dito. Naandun pa, hindi ko muna kasi sabi ko hindi ko naman maitanim pa dahil yun nga, iniintay ko po itong matambakan, saka natin isisingit. Tapos doon yung araw sa umaga, itong dito, dito tayo pwede maglagay ng mga kung rooms, di ba? Tapos somewhere pwede ka pang maglagay ng parang hindi ko alam, mga farmer, kasi marami akong idea, kaya lang inaano ko yung gastos kumukurot sa dibdib ko yung gagastusin mo, di ba? Parang mabigat din. Dami yatang ibon dito malaki naman po yung area. Gawa naman tayong decent, di ba? Na decenteng simple na siguro na parang pinaka din sa mga gustong mag relax. Yan, pwede pang mamingwit yan, di ba? May mga fruit bearing trees tayong naka-ready para sa kanila. Yan. Ano pa pwede nating, gusto kong damihan yung Brazilian grapes, maganda siya. Tapos mulberry, syempre maglalagay din po tayo ng mulberry. Hinihintay ko lang yung mulberrying, sabi ni tita malalaki daw ang bunga, baka doon na lang tayo kukuha ng cuttings. So mabilis lang naman po yan. Malay mo maganda ang yun ang pwede nating ilagay. Ito area na to, hinain na lang ng pero dito tayo pwede, kasi naandyan yung Puso Negro. Dito tayo ilagay. Sana daming tumubo na alateris. Wala naman pong nagtanim yan, pero pag magtanim ka ng alateris walang tutubo. Ayan dami yun pa alateris.